Kapag may gusto ka, gawin mo. Huwag kang magdalawang isip kung alam mong ikaliligaya to ng puso mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hindi ko alam kung ano nga ba yung nararamdaman ko. Magulo na di ko na maunawaan. At sa panibagong umaga, si Emma nung una ko nakita. Tulog pa siya dito sa tabi ko. Kaya eto, niyakap ko lang siya habang mahimbing pa siyang natutulog. Hindi ko na talaga lubos maunawaan yung sarili ko. Kagabi kasi halos buong magdamag kami naghahalikan. Kagi talaga. Ewan ko ba, pero gustong gusto ko yung nangyayari. Ano ba yung nararamdaman ko? Kakaiba talaga. Pero bago pa magising sa Eman, nagluto na muna ako ng umagahan para sa amin. Naglaga ako ng saging at kamote. Tapos, nagpainit na ako ng tubig para kapag nagising na siya magkakape na kami kaagad. Masaya lang ako kahit magulo yung isip ko. At gusto kong pagsilbihan si Eman sa lahat ng oras. Basta, gusto ko lang. Donnie, kanina ka pang gising? Uy, Eman, gising ka na pala. Kakagising ko lang, Donnie. Ang sakit ng nguso ko. Sorry, Eman. Ikaw kasi. Donnie, marunong na ba ako? Medyo hindi pa, Eman. Kaya mamayang gabi, magpa-practice ulit tayo. Donnie, parang namamaga yung nguso ko. Ayoko na. Biro lang, Eman. Tara na. Kumain na muna tayo. Naglaga ako ng saging at kamote. Wow. Ang sarap naman, Donnie. Alam mo, mas gusto ko yung mga ganyang pagkain. Eman, tara na. Kumain na tayo. Tapos, anong plano mong gawin mamaya? Donnie, wala pa akong naisip na gawin . Pero ikaw, baka may gusto kang gawin. Ay, wala nga din, Eman. Siguro, dito na lang tayo sa loob ng bahay. Napakainit sa labas . Okay, Donnie. Uwi ka ni Eman. At eto, kumain na kami ng umagahan. Halos tanghaling tapat na din kami kumain. Late kasi nagising . At sa paglipas ng mga sandali, nasa loob lang kami ng bahay. Nasa silid lang kami para malamig. Tapos, nanonood lang ng movie. Masaya lang akong kasama si Eman. Ewan ko ba. Basta masaya ako. At sa pagsapit ng hapon, lumabas kami at eto, namasyal kami sa paligid. At eto, madadaanan namin yung bodega. Tapos, bigla akong naguluhan dahil kay Eman.
May bodega pala dyan. Ngayon ko lang nakita yan, Donnie. Seryoso ba, Eman? Lagi ka nga dyan ah. Nakikita kita palagi na napunta sa bodega na yan. Donnie. Ngayon ko lang nakita yan. Eman. Ang lakas ang trip mo. Donnie, promise. Ngayon ko lang nakita yung bodega na yan. Ano bang meron sa loob niyan? Eman, seryoso ka ba? Lagi kang napunta dyan, tapos lagi pa nga kitang sinusundan. Donnie, promise. Ngayon ko lang nakita yan. Tara, pasokay natin. Gulong-gulo kay Eman. At pagpasok namin sa loob ng bodega, tila ba manghang-mangha si Eman sa aparador na nakita niya. Hala, ang ganda naman ito. Bakit nakatambak dito? Bakit di mo ginagamit, Donnie? Eman, okay ka lang ba? Oo naman, Donnie. Sobrang okay na okay ako. Ano ba nangyayari kay Eman? Parang tila ba ngayon lang talaga niya nakita yung aparador. Kaya ito, hinayaan ko na lang muna siya. Inoobserbahan ko siyang mabuti. At sa bawat kilos niya, pinagmamasdan ko. May mga napapansin talaga ako na parang may kakaiba kay Eman. Lumabas na kami sa bodega at nagpatuloy na sa paglalakad. At bago patuloy ang dumilim, eto, nakauwi na kami sa bahay. Naupo kami sa gilid ng pool habang tahimik lang. Si Eman kasi, hindi naman siya nagsasalita. Lagi lang siya nakangiti. Ano ba nangyayari sa kanya? Donnie, alam mo, sana laging ganito lang tayo. Yung masaya lang. Oo naman, Eman. Lagi tayong magiging masaya. Donnie, natatandaan mo ba nung una tayong magkakilala? Oo naman. Tanda ko ba, Eman? Sige nga, Donnie. Kung tanda mo pa, kwento mo nga sa akin. Eman, seryoso ba? Oo, seryoso, Donnie. Ano bang nangyayari kay Eman? Kakaiba siya na hindi ko maunawaan. Tapos, lagi lang siya nakangiti.